Kung bilang isang tunay na Latino ay narinig mo na ang kasabihang kapag nag-aaway, nagmamahalan, ang dramang ito ay para sa iyo. Mag-ingat dahil may kasama itong mga spoiler. Ang serye ay nagsisimula sa isang binata na nagngangalang Kanade, ang tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya na ipinadala ng kanyang ama. Kasama ang mga miyembro ng kanyang angkan sa instituto kung saan nag-aaral ang anak ng kanyang dating asawa na nagngangalang Canon upang makipag-ugnayan sa kanya. Pagdating pa lamang at pagkakita sa mukha nito, ang bida ay agad na nabighani sa kanyang kagandahan. Kaya naman, nang walang pag-aalinlangan, lumapit siya rito at agad na inalok ng kasal. Gayunpaman, masama ang naging reaksyon ng dalaga at matapos tanggihan si Kanade, pinagsusuntok siya nito sa harap ng kanyang mga kaklase. やめてもらえますか。 Kanade-sama! Kanade! Matapos iyon, sa tuwing sila ay nagkikita, pareho silang nagsisimulang magtalo kaya ipinaalam ng bida sa kanyang ama ang nangyari at hiniling nito sa kanya na bisitahin siya sa kanyang bahay. Pagdating doon, hindi pinansin ni Canon si Kanade gaya ng dati at lumabas ito ng kanyang bahay nang hindi man lang nagsasalita. Gayunpaman, ilang sandali ang nakalipas, natumba ang dalaga sa sahig at dumating si Kanade sa tamang oras upang iligtas siya. Ilang araw ang nakalipas, naghihinagpis ang bida ng puno ng galit dahil hindi siya sinusuklian ng pagmamahal ni Canon. Habang napagtatanto niya na ang kanyang nararamdaman para sa dalaga ay mas tumitindi sa bawat araw na lumilipas. Sa kabilang banda, nakilala namin ang isang binatang nagngangalang Takato, leader ng grupong dalubhasa sa martial arts na dumating sa paaralan ni Canon at Kanade kasama ang tropa. Isang hapon, pumunta si Takato kasama ang kanyang grupo sa bahay ni Kanade at nang magtagpo ang dalawang grupo, nagsimula silang mag-away hanggang sa dumating ang ama ng bida at inamin sa dalawang binata na sila ay magkapatid. Pagkatapos nito, umalis siya kasama ang dalawa patungo sa kanyang opisina at doon ipinaliwanag niya kay Takato ang kanyang intensyon na ang isa sa kanila ay makalapit kay Canon upang mapasaya ito. Sa paraang ito, kahit sa simula ay tinanggihan ni Takato ang ideya ng kanyang ama, matapos makakita ng litrato ni Canon at napagtantong naging in love siya rito noong nakaraan, nagpasya siyang tanggapin ang mungkahi at hinamon ang kanyang kapatid na si Kanade na makuha ang puso ng dalaga. Kaya kinabukasan, lumapit si Takato upang kausapin siya at matapos siyang yayain lumabas. Ginulat ni Canon ang lahat ng tanggapin agad nito ang kanyang hiling at yakapin siya sa harap ng ibang mga estudyante. Pagkalipas ng ilang minuto, nalaman naming binayaran ni Ryu ang nakababatang kapatid ni Takato na si Canon para magpanggap na pumapayag. Gayon din, habang ikinukwento ni Takato sa kanyang kapatid ang nangyari, hindi maalis ni Ryu sa kanyang isipan ng dalaga at napagtanto niya na in love din siya rito. Si Canon ang tagatibag ng puso. Sa araw ding iyon, isang bagong grupo ng mga kabataan na pinamumunuan ng presidente ng konseho ng mga estudyante na nagngangalang Aoy ay nagpakita ng presensya sa harap ng ibang mga mag-aaral at ilang sandali ang nakalipas ay natuklasan natin ang kanyang pagiging karibal ni Kanade bilang ang pinakasikat at matagumpay na leader sa mga babae. Kaya nang malaman ni Aoy na ang bida ay may gusto kay Canon, nagpasya siyang lumapit dito at alukin din siya ng kasal. Gayunpaman, matapos matuklasan na hindi man lang alam ni Aoy ang pangalan niya, tinanggihan siya ng dalaga at siniguradong alam niyang ang tanging layunin lang nito ay makipagkumpetensya kay Kanade. Pagkatapos nito, ginugol ni Aoy ang buong gabi sa pagtatangkang matandaan ang pangalan ni Canon at nang makuha niya ito, pumunta siya sa instituto ng may kasabikan upang alukin ulit ito ng kasal, ngunit muling nakuha ng binata ang parehong sagot. Anong isang talunan? Ilang sandali ang nakalipas, natuklasan natin ang isa pang grupo ng mga kabataang eksperto sa sayaw na pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Koki na nagpasya na mag-enroll sa mga klase ng boxing kasama ang kanyang mga kaibigan upang protektahan si Canon matapos siyang makitang umiiyak noong nakaraang taon sa paglabas ng instituto. Bakit ba obses ang lahat kay Canon? Bahala na. Sa paraang ito, matapos siyang makita mula sa malayo, hinabol siya ni Koki at inanyayahan din siyang lumabas kasama siya. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Canon ng masama at umalis sa lugar. Ayaw nito ng kahit sino. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang ikalimang grupo ng mga kabataan na pinamumunuan sa pagkakataong ito ng guro sa instituto
na matapos obserbahan kung paano sinusubukan ng ibang mga leader na lumapit kay Kanon, ay pumunta sa mga personal na file ng mga mag-aaral upang basahin ang kanilang impormasyon at inlove din siya rito dahil napagtanto niyang ang dalaga ay ulila at wala itong pera. Pagkatapos nito, natuklasan natin ang ika-6 na grupo ng mga kabataan na ang leader ay isang kilalang artista na noong nakaraan ay sumuporta kay Kanon matapos ang pagpanaw ng kanyang mga magulang at matapos malaman na ang ibang mga leader ay may gusto sa kanya, nagpasya siyang protektahan ang dalaga mula sa mga kahihinatnan na maaaring idulot ng mga paghaharap. Sa pagpapatuloy, natuklasan natin na ang ama ni Kanon ay nakapagtala ng maraming utang bago pumanaw at ang ama ni Kanade ay nagbigay sa kanyang mga anak ng isang sobre na may pera upang bayaran ang mga nasabing utang nang magkita silang magkakapatid sa kanyang opisina. Matapos iyon, nagsimulang magpakita ng galit si Kanon sa nangyari at nagpasya siyang magtrabaho ng mabuti upang maibalik ang pera sa ama ng bida at isinantabi ang interes sa kanyang mga manliligaw. Sa pagkakarinig nito, ang direktor ng instituto na dati nang nag-organisa ng isang kompetisyon upang hirangin ang bagong prinsipyo ng instituto mula sa mga leader ng grupo, ay ipinatawag si Kanon sa kanyang opisina at kinumbinsi ito na magpanggap na interesado sa kanila kapalit ng pera sa layuning pasiglahin sila at ipromote ang kanilang kompetisyon. Sa paraang ito, humarap ang dalaga sa kanilang lahat at siniguro sa kanila na ang mananalo sa kompetisyon ay sa wakas ay makakapiling na niya bilang kanyang kasintahan. Kinabukasan, lumapit si Kanade kay Kanon upang bigyan siya ng isang bungkos ng mga bulaklak. Gayunpaman, hindi man lang siya pinasalamatan nito at nagpakita pa ng higit na interes sa isang figurin ng baka na ibinigay ng kanyang kapatid na si Takato. Dahil sa matinding galit, ang bida ay nagpasya na manalo sa kompetisyon upang makasama siya. Sa kontekstong iyon, ang mga leader ng bawat grupo ay nagsimulang mag-ensayo at magsanay kasama ang kanilang mga kaibigan para sa kompetisyon. Kaya nang dumating ang araw ng pagdiriwang, ang mga mag-aaral ay nagsimulang bumoto para sa kanilang mananalo bilang bahagi ng unang yugto ng kompetisyon, habang ang direktor ay buong pagmamalaking pinapanood ang live streaming ng kaganapan mula sa kanyang opisina. Pagkatapos ng botohan, si Kanade ang nakakuha ng pinakamataas na resulta. Gayunpaman, sa ikalawang yugto, na binubuo ng pagpigil sa tawa, nagtagumpay si Aoi na talunin siya at lumabas na nagwagi sa hamong iyon. Matapos ang ikatlong yugto, nakuha ni Takato ang tagumpay at sinimula ng mga leader ang ika-4 na yugto na binubuo ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng martial arts laban sa isang grupo ng mga lalaking nakatalukbong sa tulong ng iisang assistant lamang. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay sina Takato at Kanade na talunin ang kanilang mga kalaban at matapos ang pagsasagawa ng ilang karagdagang pagsubok, 5 lamang sa mga leader ang nakapasa para sa ikalawang round ng kompetisyon. Kaya naman, nagtagumpay si Ryu na agawin ang pwesto sa isa sa kanila. Nakuha ang ika-4 na posisyon sa likod ni Takato, Kanade at Aoi at naiwan si Koki sa huling posisyon. Bilang susunod na hakbang, ang ikalawang round ng kompetisyon ay binubuo ng pagkakaroon ng date kasama si Kanon kung saan kailangan nilang ipagtapat ang kanilang pag-ibig ng isa-isa habang sila ay kinukunan ng video ng isang kamera na suot ng dalaga sa kanyang ulo. Kaya, ang una sa kanila na lumahok ay si Aoi na matapos makipag-usap sa kanya tungkol sa mga bulaklak ay ipinagtapat ang kanyang pag-ibig sa isang romantiko at tradisyonal na paraan na nag-iwan sa ibang mga mag-aaral na nakanganga dahil sa kanyang pagiging mapagdetalye. Sa pangalawang pwesto, nagpasya si Koki na ipagtapat ang kanyang pag-ibig sa isang mas modernong paraan. Kaya naman, nang ang bola ng basketball na nilalaro niya ay tumalbog patungo kay Kanon, ginamit niya ang pagkakataon upang lumapit sa kanya at magtapat. Matapos iyon, turno na ni Ryu. Gayunpaman, bilang respeto sa kanyang kapatid, nagpasya siyang huwag ipagtapat ang kanyang pag-ibig at manatiling tahimik. Sa kabilang banda, naghanda si Takato ng date sa parke at sinamantala ang pagkakataon habang naglalaro ng baseball para ipahayag ang kanyang pag-ibig. Sa huli, naghanda si Kanade ng isang kanta para sa kanya at nang pumasok ito sa silid ng musika, nagsimula siyang tumugtog ng piano sa harap ng emosyon ng mga manonood. Ngunit matapos ipagtapat ang kanyang pag-ibig, nilabag ng bida ang kanyang personal na espasyo
upang yakapin siya at nagtapos si Kanon sa paglayo sa kanya. Ay, Kanade, ang galing mo na sana! Kapag natapos na ng lahat ng mga leader ang huling round, ang mga kaklase ay nagsisimulang bumoto at sa wakas si Kanade ang lumabas na nagwagi sa kompetisyon na nagdulot ng pag-aalala kay Kanon na nagpapanggap lamang dahil sa perang ibinigay sa kanya ng direktor. Sa paraang iyon, kinabukasan, nang lumapit ang bida sa kanya upang hingi ng kanyang kumpanya, inamin nito sa kanya ang katotohanan at pareho silang nagsiguro sa kung gaano nila kinamumuhian ng isa't isa. Gayunpaman, umalis si Kanon habang umiiyak dahil sa katotohanan ay in love na talaga siya sa bida at hindi niya ito matanggap. Sa kanyang panig, hindi makalimutan ni Kanade si Kanon at paulit-ulit niyang tinutugtog sa kalungkutan ng kanyang tahanan ang kantang isinulat niya para sa dalaga. Tungkol kay Takato, ikinumbinsi siya ng kanyang kapatid na si Ryu na pumunta upang ipagtapat muli ang kanyang pag-ibig na sinisiguro sa kanya na siya ang tanging karapat dapat sa kanya. Ilang araw ang nakalipas, nakita ng assistant ni Aoi si Kanon na nagtatapon ng isang litrato sa basurahan at nagpasya siyang pulutin ito upang imbestigahan ang nangyari. Sa kanyang panig, nagsagawa si Kanade ng isang concert para sa kanyang mga tagahanga. Ngunit nanatili siyang hindi nakapokus at hindi maalis si Kanon sa kanyang isipan. Matapos iyon, habang naghihinagpis si Aoi dahil hindi niya nakuha ang puso ni Kanon, ibinigay sa kanya ng kanyang assistant ang isang litrato at matapos makita na ito ay larawan ni Kanade, natuklasan niya na ang dalaga ay in love talaga sa bida. Ilang sandali ang nakalipas, pumunta si Aoi sa bahay ni Kanade at matapos ibigay ang litrato at aminin sa kanya na si Kanon ay in love sa kanya, sa wakas ay nakumbinsi ang bida at tumakbo upang hanapin ang dalaga. Sa huling pagkakataon, sa isang flashback na tuklasan natin na si Kanon ay in love kay Kanade noong isang araw na. Habang nagtatrabaho siya bilang waitress, itinulak siya ng isang estudyante sa pool. At siya o si Kanade, sa halip na tumawa, ay ang tanging lumapit upang tulungan siya. Dahil sa kadahilanang iyon, nagpasya ang dalaga na itago ang isang litrato niya na kinunan sa kanya noong araw na iyon sa kaganapan, ngunit dahil siya ay isang taong mayaman, natatakot siyang ipagtapat ang kanyang pag-ibig dahil sa kanyang sitwasyon. Pagbalik sa kasalukuyan, pumunta si Takato upang magtapat muli kay Kanon, ngunit inamin ito sa kanya na siya ay in love kay Kanade. At ilang sandali ang nakalipas, sa wakas ay nagtagpo ang bida at ang dalaga at sa kabila ng pagtatalo sa simula, gaya ng dati, nagtagumpay si Kanon na harapin ang kanyang takot at matapos siguraduhin sa kanya na mahal niya ito, pareho silang nagyakapan at dito nagtatapos ang dramang ito. Mangyaring mag-subscribe, ay activate ang mga notification at salamat sa panonood. Hanggang sa muli.